Bitawan mo at alamin na ang Diyos ang may kontrol. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Araw-araw nagdedesisyon ka kung sino ang magkokontrol sa buhay mo. Ikaw ba o ang Diyos? Ang pagpili na ito ay isang struggle dahil may mga bagay sa buhay na gusto mong kontrolin. Gusto mong gumawa ng sarili mong patakaran. Pero ang kaginhawahan mula sa stress ay nagsisimula sa pagpapahintulot na maging Diyos ang Diyos. Nagsisimula ito sa pagsabing, God, sinusuko ko na ang kontrol. Dahil ikaw lamang ang may kakayahang kontrolin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin sa buhay ko. Ang pangunahing dahilan kung bakit ka stressed ay dahil sinusubukan mong kontrolin ang mga bagay na tanging Diyos lamang ang may kakayanang magkontrol. Hindi mo kayang kontrolin ang asawa mo, ang mga anak mo, ang trabaho mo, ang kinabukasan mo, o ang nakaraan mo. Kapag sinubukan mong maging parang Diyos, nagiging kalaban mo siya. Hindi lang matatalo ka sa laban na iyon, ngunit mapapagod ka pa at may stress. Sinasabi po sa Psalm 46 verse 10, Let go of your concerns, then you will know that I am God. I rule the nations, I rule the earth. Psalm 46 verse 10 ng God's Word Translation. Sa ibang translation po, sinasabi dyan, Be still and know that I am God. Hindi ko alam kung ano ang haharapin mo ngayong linggo. Hindi mo rin alam ito. Pero masasabi ko na kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Bitawan ang kontrol at magtiwala na Siya ang may hawak ng lahat. Let go and know. Ito ang unang hakbang tungo sa kapayapaan. Kapag nahaharap ang mga tao sa mga sitwasyong hindi nila kontrolado at nakakaranas ng stress, madalas may dalawang nagiging reaksyon sila. Para sa ilan, habang mas hindi kontrolado ang buhay nila, mas lalo silang nagpipilit na kontrolin ito. Ang iba naman ay kabaliktaran. Basta na lamang sumusuko at nagdadrama or nagse-self-pity. Ang dalawang reaksyon na ito sa stress ay walang saysay. Hindi ito gumagana. Sa halip na maging biktima o masyadong controlling, kailangan mong manalangin ng panalangin ng pagsuko or prayer of surrender. Ang kapangyarihan ay dumarating kapag sinusuko mo sa Diyos ang anumang sinusubukan mong kontrolin. At iyon ang magdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng kapayapaan. Think about this, my friend. What does it mean practically to live one day at a time? Ano ang practical na ibig sabihin ng mamuhay isang araw sa bawat pagkakataon? Pangalawa, think about this, my friend. How do you normally react to stress in your life? And how do you think God wants you to respond? Paano ka karaniwang tumugon sa mga stress sa iyong buhay? At paano sa tingin mo naman gusto ng Diyos na tumugon ka dito? At ang panghuli, what are the results? Physical, emotional,
and spiritual when you surrender to God the things you want to control. Ano ang resultang physical, emotional at spiritual kapag sinuko mo sa Diyos ang mga bagay na gusto mong kontrolin? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.